Officially ay eliminated na itong Titan Ultra pagkatapos nilang matalo dito sa Magnolia Hotshots. Kasama na nilang na-eliminate itong Blackwater Bossing at ang Macau Black Knights. Dahil dito sa pagkatalo ng Titan Ultra, marami ang naniniwala na baka mag-request na ma-trade itong si Joshua Monson. Ito na lang ang natitira na masasabi nating star player ng Titan Ultra at ito na talaga siguro yung magpapatrade dahil hindi nakakaabot ng quarterfinals itong Titan Ultra kahit na anong gawin ni Monson. At sa tingin ko itong si Monson baka magpa-trade na yan sa Converge Fiber Xers. Ang balita kasi itong Converge daw ay naghahanap ng isang wingman. At kung hindi nila makukuha si Javi Gomez de Leano mula sa Magnolia, ay itong si Joshua Monson ang kanilang kukunin. Kaya nga sa tingin ko, hindi malabong mangyari na itong si Joshua Monson talaga ang mapunta dito sa Converge Fiber Xers. Sa ngayon kasi inaasahan natin na yung ownership ng Titan Ultra ay gagawa ng move para makapag-trade dahil gusto raw talaga nila na magkaroon ng mas competitive na team. Nakita na kasi ng Titan Ultra kung paano maglaro itong Converge Fiber Xers at itong Rain or Shine Elasto Painters at ang Phoenix. At gusto nila na maging competitive din bilang isang independent team. So, abangan natin kung magagawa ito ng paraan ng Titan Ultra. Hindi lang naman nagkukulang ng mga tinatawag na mga suitor itong si Joshua Monson dahil maraming mga teams din na nagkaka-interest na makuha to. Kabilang na dyan itong San Miguel Beermen, pati na ang TNT Tropang 5G at ang Terra Firma Jeep, yung dating team ni Monson, pati raw Blackwater. Pero sa mga nabanggit, most likely sa Converge Fiber Access mapupunta itong si Joshua Monson. Lalo na at marami silang trade assets. Ang number one option dyan na i-trade para dito kay Monson ay itong si Alex Stockton. So most likely dyan mapupunta at mauuwi itong nasabi na trade. Sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters ay hindi na number 1 seed. Technically, no, kapag nag-tie itong Rain or Shine at NLEX Road Warriors at Barangay Ginebra, NLEX ang magiging number 1 seed dahil tinalo nila ang Ginebra at Rain or Shine. Noong matalo kagabi itong Rain or Shine Elasto Painters, sinisi ni Coach Yengyao yung mga referee dahil doon sa jump ball na tinawag bago mag last 2 minutes. Ang nangyari doon sa jump ball, napunta yung bola dito sa NLEX at naka 4-point shot itong si Robert Bolick. Ganun pa man, sa tingin ko, hindi yun ang dahilan kung bakit natalo ang NLEX. Bakit natalo ang Rain or Shine. Nakita naman ninyo yung naging laro doon na miss ni Jonard Clarito yung dalawang free throws niya at naka-score naman itong si JB Bahio nang meron na lang 0.3 seconds na natitira doon sa game. Kung na-shoot ni Clarito yung dalawang free throws, lamang ng dalawa ang Rain or Shine at ang mangyayari dyan at the very least ay mag-o-overtime. Pero dahil nga na-miss ni Clarito yung free throw, iyon, natalo sila. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan kung ba't natalo itong Rain or Shine Elasto Painters, hindi dahil doon sa tinawag na jump ball. Nakita rin natin na itong Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay sinayang yung 14-point lead nila doon sa game na yon at hinayaan nila si Robert Bolick na umiscore ng 18 puntos noong third quarter at yun ang dahilan kung bakit sila nanalo. Masasabi natin na isa na to sa pinakamagandang starts para dito sa NLEX Road Warriors at malaki na talaga yung tsansa na sila ngayon ay magkaroon ng number 1 seed. Malaki ang naging improvement nila, hindi lang dahil nakuha nila si Shawnee Winston, kung hindi dahil ang galing din ng kanilang import na si Cady Lalane. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na itong NLEX Road Warriors ito na pinakamaganda nilang tsansa na at last makapasok na sa semifinals at harapin yung mga top team sa liga. Kaya ang tsansa ng San Miguel Beermen na makapasok sa quarterfinals. Ang dahilan kasi ay yung remaining games nila ay mas magaan komparado sa ibang mga teams na parehas ng record nila. Sa ngayon kasi ang San Miguel Beer ang huli nilang laban ay kontra sa Terra Firma Jeep at sa Phoenix Fuel Masters. Alam naman natin na sunod-sunod na ang talo ng Terra Firma. At ito namang Phoenix hindi maliwanag yung sitwasyon doon sa import nila dahil merong lumalabas na balita na baka palitan nila si James Dickey. So syempre kapag nagpalit ka ng import ng ganitong crucial na stage, abay mahihirapan talaga yung team na mag-adjust. Hindi ngayon malaman ng Phoenix kung magpapalit sila ng import o hindi. Dahil sabi ni Dickey meron siyang injury. So, lamang ang San Miguel pagdating dito sa tsansa na makapasok sa quarterfinals. Ang Magnolia Hotshots naman ay parehas ng record sa San Miguel. In case magtabla ang Magnolia at hineb ang San Miguel, lamang ang Magnolia dyan dahil tinalo nila ang SMB. Ang problema lang ng Magnolia, ang last 2 games naman nila ay kontra sa Meralco at TNT.
So mas mabigat yung schedule ng Magnolia kumpara sa San Miguel Beermen. Kaya sa tingin ko mas maganda ang tsansa ng San Miguel na makapasok dito sa quarterfinals. Ngayon, kung makakaroon sila ng twice to beat, sa tingin ko medyo malabo na yan. Kasi ang maximum na makukuha panalo ng San Miguel ay 7 wins lamang. At mukhang ang kinakailangan para magka twice to beat ka ay 8 wins. So ganyan ang magiging sitwasyon ngayon dito sa San Miguel Beermen. Tignan natin kung kakayanin nila ito, no? Ang importante kasi dito maging healthy yung kanilang point guard situation. Alam natin yan ang nagiging problema at napipilitan ng San Miguel na gamiting point guard itong si Jericho Cruz. At yan lang, dahil kasama si Chris Ross, minsan si Chris Rosales dahil hindi na nga magamit si Wamit Yongson dahil ang sobrang hina sa depensa. Kaya sa ngayon, ang focus ng San Miguel lang ay makapasok dito sa quarterfinals at tignan natin kung paano sila mag-adjust dito sa kanilang magiging laro. Pagdating naman sa Barangay Ginebra, isang panalo na lang ay sigurado na sa twice to beat ang Ginebra. 7 wins na ngayon ang Ginebra. Isang panalo na lang kapag naka 8 wins sila, sigurado ng twice to beat. Ngayon, kung number 1, 2, or 3, 4 sila, hindi natin masasabi. Basta ang importante sa Ginebra, isang game na lang maipanalo nila, automatic twice to beat na. Ang medyo mabigat lang kasi dito, yung last 3 games ng Ginebra ay kontra sa Meralco, Rain or Shine at sa TNT Tropa. At hindi pati ako makapaglalaro si Japet Aguilar. Kung hindi maglalaro si Japet Aguilar doon sa 3 games na yon, medyo mahihirapan ang Ginebra. Pero siguro naman kahit isa doon, maipapanalo nila. Actually sa tingin ko baka dalawa pa kaya nilang ipanalo dyan. Depende na lang kung makapaglalaro si Japet o hindi. Kaya sa ngayon, maganda ang posisyon ng Barangay Ginebra. Kapag naka twice to beat advantage sila, diyan natin makikita kung sino yung mga teams na pwede nilang makaharap. Pero sa ngayon, sa tingin ko itong Ginebra, regardless kung sino makaharap nila sa standings, kakayanin naman nila. Nakita na natin, yes, natalo sila sa NLEX. Pero dikit naman yung laban, maski na dito sa San Miguel. So kahit malalaki yung import ng kalaban nila, kaya nila na manalo. Of course, syempre kapag nakaharap nila si Bolbol, hindi natin alam kung paano Guardian gagawin ng Ginebra dyan kung wala si Japet, no? Pero sa ngayon, ang concentration lang ni Coach Tim Cone ay makapasok sila sa quarterfinals at magkaroon ng twice to beat. Kapag nagkaroon na twice to beat ng Ginebra, hindi pa natin matitiyak kung sino yung makakalaban nila. Pwedeng San Miguel, pwedeng Magnolia, or kung sino pa man yung ibang team sa ibaba. Pero hindi na yan syempre iniintindi ngayon ni Coach Tim Cone. Ang focus lang niya ay maganalo sila dito sa susunod din ng laban kontra sa Meralco Bulls. Ang Meralco galing yan sa dalawang sunod na talo kontra sa San Miguel at NLEX. So pipilitin din niyang manalo dahil ang Meralco sa ngayon 5 wins pa lamang at wala pang garantisado ito sa kanilang pwesto. So magiging dikdikan talaga yung labanan dyan. Binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, si Michael D, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati na rin natin si Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Monde Guzman, Katsakino Ducusin, Malyari Mascariñas, Jonel Alagon, RG Bueno at si Joseph Pineda.